May napakinggan akong podcast recently na sobrang tumatak sa akin. Sabi nila doon, meron ka lang daw dalawang tao na kailangan i-impress sa buhay mo. First is yung 8-year-old self mo, and then the other one is yung 80-year-old self mo. And lately, I've been thinking about that a lot, especially when it comes to money. Kasi if my 8-year-old self saw me today, wala naman siyang pakialam kung naka-designer bag ako, kung nagpupunta ba ako sa social na cafe every week. She would probably ask, nakakapag-Jollibee ka na ba kung kailan mo gusto? Masaya ba tayo? Masaya ba sila mama at papa? Mataas na ba yung sahod natin? On the other hand, I imagine my 80-year-old self sitting somewhere quiet, chill, probably nasa probinsya, sipping coffee. Hindi niya siguro ko tatanungin kung nag-viral ba ako, kung nag-keep up ako sa mga trends. She would probably ask, did you prepare? Did you make the right decisions? Iningatan mo ba ako? So today, I want to share with you guys 10 ways I am improving my finances. Not to brag, not to impress anyone, but to make my future self proud and my younger self happy. If you're new here, my name is Jane, and in this channel, I talk about personal finance and frugal living. First things first, I now know where my money goes. Dati kasi meron lang akong idea, range lang yung alam ko na parang 50% yata napupunta sa rent, 20% yata napupunta sa expenses, and the rest, hindi ko na alam. And then pakiramdam ko din, okay naman yata ako financially kasi nasusurvive ko naman every month at hindi ako ubos bago yung next sahod. Now, I track my expenses. Not naman obsessively to the point na every minute nag-jot down ako ng gastusin ko sa gilid para matrack ko yung expenses ko. Just enough para meron akong data at the end of the month, understanding kung paano ko hinahandle yung finances ko. As an ex-OFW kasi, alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera at alam ko rin kung gaano siya kabilis pwedeng mawala sa'yo. So para sa akin, disrespectful siya sa lahat ng pinagdaanan at pinaghirapan ko at sa lahat ng learnings na natutunan ko kung hindi ko naman siya i-apply sa buhay ko right now. And until now, wala pa rin akong idea kung saan napupunta yung sahod ko. So parang respect and homage ko rin yun sa sarili ko after working hard for many years na alamin kung may kinakapuntahan ba yung pinagtatrabaho ko everyday. Yung pagising ko ng maaga everyday just to finish all these tasks, may kinakapuntahan ba talaga siya or aimless lang yung pagtatrabaho ko on a daily basis dahil hindi ko rin naman alam kung saan napupunta yung pera ko. So in a sense, ginagawa ko siya hindi lang para i-guilt trip yung sarili ko na, uy, nag-overspend ka na naman, wala na tayong pera for next month. Nothing like that. Gusto ko lang magkaroon ng better understanding kung ano nangyayari. And ginagamit ko rin naman yung data na yun para matrack na din kung na-achieve ko ba yung goal ko. Kasi at the end of the year, syempre meron tayong goal na gusto nating ma-achieve, meron tayong amount ng savings na gustong makuha, or amount of income na gusto nating ma-hit. So for me, it's not just about tracking expenses, depriving yourself. Kasi syempre, awareness gives you power to decide better kung paano mo i-manage yung finances mo the following month. Number 2, I redefined what rich means. Dati kapag tinanong mo ako kung ano yung description ko ng isang tao na mayaman, ang sasabihin ko siguro sa'yo, meron siyang house and lot, meron siyang sasakyan, nakakapag-travel siya kung kailan niya gusto. Pero lately, I've been unlearning that. Kasi as I mentioned in my previous video, you can look rich but still feel stressed financially. You can look put together, you can have all the beautiful Instagram photos, pero in reality, wala kang emergency fund or you're just one emergency away from panic. Now, rich feels different. And I think may iba-iba na rin tayong definition ng kung ano yung success para sa atin. Para sa akin, rich means wala akong pinagkakautangan, meron akong emergency fund, hindi ako nagiging inconvenience sa ibang tao, and meron akong freedom kung paano ko isa-spend yung oras ko. Para sa akin, ngayon, mas gusto ko yung ganong definition ng rich. Kasi I think yung 80-year-old self ko, hindi rin naman siya magiging masaya if we have more stuff. Kasi ngayon pa nga lang, hindi na talaga ako yung klase ng tao na gusto ko ng napakadaming bagay. Ayoko nung may mga anik-anik ako, ayoko nung madaming liligpitin. So I really think na papunta ako sa minimalism eh. Mas gusto ko yung ganong definition ng success na although I don't have that much, wala akong mapakita sa inyo na shopping haul or mga pinamili ko sa ibang bansa, okay lang sa akin yon as long as meron akong peace of mind na hindi ako naguguluhan sa kung ano yung inuuwian ko dito sa bahay. Number 3, I stopped lifestyle inflation. I recently posted a video about lifestyle deflation sa TikTok, Instagram, and I think sa shorts din dito sa YouTube. And meron akong mga na-trigger na tao kasi for them, ang definition nila ng success is different from mine. Pero as I mentioned earlier, magkakaiba nga tayo ng definition ng success. Hindi ibig sabihin na dinedeflate mo yung lifestyle mo, nire-restrict mo siya, or pinagbabawalan mo yung sarili mo na enjoyin kung ano yung kinikita mo. It's about removing excess
and enjoying what feels enough para sa'yo. Enjoying contentment. Kung para sa'yo, masaya ka na sa studio apartment kasi mas madali siyang i-maintain, mas less yung clutter mo, hindi mo iniisip kung paano siya lilinisin, then go ahead. Pero kung para sa'yo, ang definition ng success is upgrading into a two-bedroom apartment or a loft, then go ahead. Ang ina-advocate ko lang dun sa lifestyle deflation is removing excess. And on the other hand, kung nag-upgrade ka lagi, bumibili ka ng maraming damit, nag-upgrade ka lagi ng sasakyan or ng condo mo, pero hindi ka pa rin naman masaya and mas nape-pressure ka to keep up sa kung ano yung nakikita mo sa mga kaibigan mo, sa social media, then I don't think lifestyle inflation is really the way to go. So why not try to enjoy what you already have instead of lagi kang mag-upgrade pero hindi rin naman siya nakakatulong or nakaka-add ng value sa buhay mo. So that's my point dun sa lifestyle deflation. Para sa akin kasi, just because I can afford it doesn't mean I should buy it or I should automatically upgrade. And I also mentioned in that video na kung ano yung matitipid ko sa pagde-deflate ng life ko right now, gagamitin ko siya to fund other things that actually adds value to my life. So right now, I'm planning to use that para sa travel namin ng family ko or to fund activities na gusto kong gawin. Kasi every month gusto kong mag-try ng different activities dito sa Maynila na hindi ko pa nagagawa. For example, pottery, pilates, or yoga, or CrossFit, those activities. So, yun yung gagawin ko. And I'm very excited na i-continue tong lifestyle deflation kasi I've never felt happier kahit na nagda-downsize ako and para sa iba, sinishrink ko yung buhay ko. Para sa akin, masaya siya. Kasi less yung gastos para dun sa mga bagay na hindi ko naman talaga gusto and more dun sa mga bagay that keeps me excited, keeps me happy, and helps me look forward dun sa next week ko, dun sa next month ko. Para sa akin, yun yung ginagawa ko na makakatulong mag-secure ng future ko and will also keep my 8-year-old self happy. Kasi I'm trying different activities and doing something different sa kung ano yung sinasabi sa akin ng society. Next, I built a real emergency fund. Dati kasi, as long as meron lang akong savings, okay na ako. Kung may natabi ko na 5,000 pesos sa bank account ko, yun na yun. Hindi ko na siya dadagdagan. Now, I have an understanding kung ano ba yung emergency fund. Ang ibig pa lang sabihin nun is dapat meron kang enough savings na magko-cover sa monthly expenses mo ng about 6 months to a year. And right now, na-build ko na siya and I'm so glad I did kasi may mga nangyari recently na hindi ko inaasahan. May mga small emergencies tayo at nako-cover naman natin siya so far dahil dun sa emergency fund na yon. And I'm so glad din na meron na akong control sa finances ko. Hindi na ako impulse buyer katulad dati na kapag merong seat sale talaga, sabihin natin, uy, nag-seat sale sa ganitong airline, time to travel, kahit na meron ka nang nakabook na 3 for that year. So, hindi na tayo ganun, mas may control na tayo sa finances natin. And I'm hoping na proud yung 8-year-old self ko looking at me kasi medyo mahirap talaga siya for someone na na-enjoy talaga ang travel. And hindi ko naman nire-restrict yung sarili ko. Magta-travel pa rin naman ako this year. Yun nga lang, limited na siya sa kung ano lang talaga yung feasible para sa akin. Hindi na to the point na every time may seat sale or every time na nag-aya yung kaibigan mo kahit na hindi siya aligned sa goals mo, gagawin mo siya. Next is removing silent money leaks. Yung maliliit na gastusin na hindi natin ina-expect na nakakasira pala sa financial stability natin. For example, as I keep mentioning in my videos, yung daily cafe runs ko before na nakakagastos pala ako ng around 4,000 pesos sa pagkakape lang sa labas. Na parang, bakit ko pa ginawa yun? Meron naman akong mocha pot dito sa bahay. Kaya ko naman gumawa ng kape dito sa bahay. Pero I still choose to buy cafe drinks kasi feeling ko nare-reward ko yung sarili ko. Pero na-realize ko na ang laking tipid pala na magagawa ko kung hindi ko siya gagawin on a daily basis. Plus, mas na-enjoy ko pa yung coffee kapag kailangan ko talagang mag-cafe drinks. Like when I have meetings or when I have to work from a cafe kasi sira yung internet dito sa bahay or kapag imi-meet ko yung mga friends ko. Another one is TNVS kasi akala ko nako-compensate ko yung fact na hindi kami kumuha ng sasakyan. So para sa akin, since hindi nga kami kumuha ng sasakyan, okay lang na mag-TNVS ako, mag-Grab, mag-InDrive kasi mas nakakatipid naman ako sa kanya kumpara sa pagkuha ng sasakyan.
without knowing na sobrang laki na nagagastos ko, na kaya ko naman siyang itipid pag nag-commute ako, lalo na kung hindi naman ako aalis ng bahay ng rush hour. Right now, before ako mag-book ng anything, tinitingnan ko muna kung kaya ko ba siyang i-commute. Kung kaya ko naman, commute na lang or lakad na lang. Rather than wasting 160 pesos to 300 pesos every time aalis ako ng bahay. Next, I learned how to say no without explaining. Dati kasi, lagi akong merong guilt after ko mag-no na feeling ko kailangan ko lagi mag-explain. Kapag hindi ako nakapagbigay sa ganitong contribution, kapag hindi ako nakapag-yes sa gala with friends, pakiramdam ko I owe it to them to explain everything na yung simpleng no lang naman, minsan naiintindihan na nila. Kasi you also need to give them, yung mga kausap mo, yung mga kaibigan mo, the benefit of the doubt na naiintindihan nila kung magno-no ka kasi they know na financial security is more important than fitting in. Next is focusing on income expansion, not just cutting back. Cutting back kasi will help you save more money. Pero you can only cut so much. Pero pag in-expand mo yung income mo, you are your own limit. Now, instead of asking kung paano ako makakatipid, I started asking paano ako kikita ng mas maayos. So doon nagsimula tong content creation, consulting, and digital products. Next, I invested in skills. I'm so glad na growing up, hindi ko talaga focus na maka-afford ng mga designer items. Ang focus ko talaga at that time is to enhance my skills. Kasi ng mga panahon na yun, nai-inspire na ako dun sa mga tao na nag-work remotely. Gusto ko rin na nakakapag-travel ako while working. Kung gusto ko na magtrabaho sa Bali, pwede ko siyang gawin. After graduating, nag-enroll ako sa mga digital marketing courses. And then, nung nasa Malta ako, na sobrang dami kong free time, ginamit ko siya to learn about content creation, which is very beneficial now para sa akin. So right now, kahit na one-man team ako and minsan nagsastruggle ako sa pag-produce ng content, sa pagiging consistent sa pag-post dito sa YouTube, I'm proud pa din sa kung ano yung na-accomplish ko on a daily basis. Kapag nakakapag-produce ako consistently dito sa YouTube, sa ibang platforms, I pat myself on the back. Kasi alam ko na makakatulong yun para sa future self ko. Hindi ko lang siya ginagawa para lang masabi na, may na-produce ako na video this month. Apat yun. That's it. And I'm sure proud yung 8-year-old self ko sa akin kasi ginagawa ko yung isang bagay na gusto ko talagang gawin. I realize kasi na medyo rare yung opportunity na napuntahan ko right now, which is content creation. Dahil hindi naman lahat merong opportunity na makapag-build ng ganitong platform. I really appreciate na meron akong platform na ganito and may mga viewers ako na katulad nyo. So thank you, thank you. And I'm sure yung 8-year-old self ko, proud siya sa akin pag tinignan niya kung ano yung ginagawa ko on a daily basis. Kasi I'm not just doing something for the paycheck. I'm doing something na I really like and I really enjoy. Next, I stopped using shopping as a therapy. Guilty talaga ako dito kasi nung nasa Malta ako, ang dami kong oras, tas inuubos ko lang siya kaka-scroll sa shopping apps. Every month, meron akong delivery ng ang daming damit, tapos around 10% lang naman nun yung nagagamit ko talaga. Nakaka-guilty kasi nung paalis na kami sa Malta, nakita ko kung gaano kadami yung pinagbibili ko at lahat sila hindi ko rin naman napakinabangan eventually kasi kailangan kong i-shrink yung lahat ng gamit ko sa dalawang suitcase na kailangan kong dalhin dito sa Pilipinas. So, nakita ko yung dami ng damit na pinamili ko tapos kailangan ko lang siyang i-donate or ipamigay or ibenta. Sobrang nakakapanghinayang. And yun yung naging wake-up call ko talaga na ayoko na maulit yun. Next time na kailangan ko mag-move from one place to another, ayoko na nang ang dami ko makikita na sayang na damit or mga damit na hindi ko naman nagamit. Just because I bought them nung panahon na depressed ako or bored ako sa bahay. Kasi we do understand na yung shopping, it gives you a quick dopamine hit. Ang saya kapag nare-receive mo na yung parcel mo tapos nag-unbox ka na ng mga pinamili mo. Pero yung stress naman nakapalit nun kapag nakita mo na yung amount ng gastos mo or kapag kailangan mo na siyang i-dispose. And I'm glad na na-realize ko siya at na-control ko yung sarili ko this time around na hindi na mag-haul, hindi na mag-shopping kapag stressed or bored. Last but not the least is feeling guilty for wanting stability. Nung umuwi ako dito sa Pilipinas, andun talaga yung guilt na iniwan ko yung buhay ko sa abroad. Kasi nga, ang dami nagsasabi sa akin na, andun ka na, bakit ka pa umuwi? Sayang naman.
Europe na yun eh, Euro na yun. So, ang dami mong pinagpalit para lang umuwi dito sa Pilipinas. Tapos, nakikita pa nung iba na content creation yung ginagawa ko. So, hindi ko maiiwasan na mag-guilty din. Kasi, oo nga no, bakit ko ba ginawa yun? Bakit ko iniwan yung buhay ko sa abroad? Na ang tagal ko rin naman pinaghirapan bago marating. But now, I realize na hindi ko lang siya ginagawa dahil bored ako. I'm doing this because I have a bigger goal. Ito yung bagay na tingin ko, I'm hitting two birds with one stone kasi masaya ako sa ginagawa ko. And I'm building something for my future. What about you? When you think about your 8-year-old or 80-year-old self, do you think mapaproud sila sa kung paano mo minamanage yung finances mo right now? Let me know in the comments. If you want more videos similar to this one, I actually have more in my YouTube channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!